Nang titigan ako sa mata ng aking manugang at sabihing hindi ako maaaring dumalo sa handaan ng pamilya para sa Pasko dahil naiilang siya sa presensya ko, may kung anong lamig na bumaon sa dibdib ko. Iyong lamig na nagmula sa maraming taon ng pagpapakumbaba. Mga taon ng pagpapanatili ng kapayapaan. Mga taon ng pagtitiis sa pambabastos para lamang mapanatiling buo ang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, may biglang naputol sa loob ko. Tahimik lang akong nakatayo, hinahayaang lumutang sa hangin ang mga salita niya na parang hamog sa salamin habang siya'y nakangisi. Tiyak na yuyuko na naman ako at tatanggapin ang lahat tulad ng dati. Wala siyang kamalay-malay na sinindihan niya lang ang mitsa ng pinakamalaking pagsabog na masasaksihan ng pamilyang ito. Dahil ang handaan na iyon ang venue, ang catering, ang mga palamuti, ang open bar, ang live band lahat ng iyon ay ako ang gumastos. Isang detalyeng malinaw na kinalimutan niya o marahil inakala niyang masyado akong mahina para kumilos. Kaya naghintay ako ng eksaktong 5 segundo, sapat para kumapit ang kanyang kumpiyansa, saka ako lumayo, dinampot ang telepono at tinawagan ang venue. Masayang sumagot ang manager at sinabi ko, ikansela ang lahat. Ang taong magbabayad ay inalis na sa listahan. At sa sandaling iyon, ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matamis pa sa kahit anong awiting pamasko na narinig ko. Akala nila, ganoon lang kadali na itulak ako palabas. Akala nila, ang pagpapahiya sa akin ang katapusan ng kuwento. Pero wala silang ideya kung ano ang kasunod dahil ang ginawa ko, nang gabing iyon ay binaliktad ang buong Pasko nila. Ang pangalan ko ay Lito Reyes. Ako ay 68 taong gulang, isang retiradong civil engineer na naglaan ng 40 taon sa pagtatayo ng mga tulay at kalsada sa buong Luzon. Mga istrukturang nilayong mag-ugnay sa mga tao at dalhin sila ng ligtas mula sa isang lugar patungo sa iba. Hindi ko inakala na ang pinakamahirap na tulay na kailangan kong itayo ay ang tulay pabalik sa sarili kong pamilya. Amoy kanela at asukal na pula ang kusina, gaya ng dati kapag buhay pa si Elena. Ginugol ko ang umaga sa paggawa ng kanyang sikat na Food for the Gods mula sa recipe card na isinulat niya sa kanyang maingat na sulat kamay, iyong may mansa ng kape sa sulok. 2 taon na ang lumipas mula nang kunin siya sa akin ng kanser, ngunit sinusunod ko pa rin ng eksakto ang kanyang mga tagubilin. Mantikilyang pinalambot sa temperatura ng silid, vanilla extract na may tamang sukat. Bawat piraso ay hiniwa sa parehong hugis na gusto niya, mga bituin, anghel, maliliit na Christmas tree. Ito ang paraan ko para mapanatili siyang malapit, para magpanggap na kung gagawin ko lang ang lahat sa paraan niya, may bahagi pa rin niya na mananatili dito. Sa ibabaw ng counter, may nakasalansan na mga nakabalot na regalo, isang mamahaling bag para kay Isabel, ang aking manugang, isang bagong relo para sa anak kong si Marco. At para sa apong si Maya, isang pinong silver na kuwintas na may maliit na palawit na hugis libro dahil mahilig siyang magbasa tulad ng kanyang lola. Kinumpirma ko na rin ang reservation sa Acacia Estates, ang pinakamagandang restaurant sa bayan, kung saan inarkila ko ang private dining room para sa Noche Buena. Mahigit 50,000 piso ang deposito pa lang, pero hindi ko ininda. Sulit ang pamilya sa bawat sentimo. Doon tumunog ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan ni Isabel sa screen at nakaramdam ako ng kaunting pananabik. Marahil tumatawag siya para pag-usapan ang menu o para sabihin kung anong oras nila ako susunduin. Sinagot ko ng may sigla sa aking boses. Hello, Isabel. Lito. Tungkol sa dinner ang tawag ko. Ang tono niya ay mabilis, parang nakikipag-usap sa isang kontratista. Napagdesisyonan namin na mas mabuti kung hindi ka nasasama. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Anong sabi mo? Naiilang ang lahat kapag nandyan ka, sabi niya na parang nagkokomento lang sa panahon. At sa totoo lang, masyado ka ng matanda para sa mga family picture. Plano naming gamitin iyon para sa aming Christmas card sa susunod na taon at hindi lang babagay. Sigurado akong naiintindihan mo. Nanigas ako sa aking kusina, hawak pa rin ang isang kahoy na kutsara, ang masa ay tumitigas na sa gilid nito. Sa likuran, naririnig ko ang boses ni Marco na bumubulong ng hindi malinaw. Nandoon siya. Nakikinig. At walang imik. Marco, tawag ko. Umaasang kukunin ng anak ko ang telepono, sasabihing ito'y isang masamang biro. Marco, nandyan ka ba? Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Tapos, bumalik ang boses ni Isabel, mas matalas na ngayon. Payag siya sa akin. Kaming lahat. Walang personalan, Lito. Kailangan lang naming maging para sa aming pamilya lang ang Paskong ito. Sigurado akong makakahanap ka ng ibang gagawin. Binaba niya ang telepono bago pa ako makasagot. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Lumamig ang mga biskwit sa kanilang backing sheet. Ang liwanag ng hapon ay nagbago sa bintana, naging ginintuan, at naging kulay abo. Tumingin ako sa paligid ng aking kusina, sa mga ebidensya ng lahat ng aking paghahanda, lahat ng aking pag-asa, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula noong libing ni Elena, ang nakakasakal na bigat ng pagiging ganap na mag-isa.
Napatingin ang aking mga mata sa ibabaw ng tsiminya sa sala, kung saan nakatayo ang mga lumang litrato sa mga silver na frame. Nandoon kami ni Elena sa araw ng aming kasal. Si Marco, bilang isang sanggol, isang bata, isang binata, sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. At doon, nakatago sa likod ng iba, ay isang handmade na Christmas card na puno ng glitter at mga baluktot na letra. Ginawa ito ni Maya para sa akin ng palihim at ipinadala sa koreo. Ang sobre ay isinulat sa maingat na sulat kamay ng isang bata, para kay Lolo, ang nakasulat sa harap. Sa loob, isinulat niya, mahal kita higit pa sa choknut. Ang card na iyon ang tanging ebidensya na mayroon pang isang tao sa pamilya ko na nagmamahal sa akin. Tumingin ako sa mga regalo sa aking counter. Tumingin ako sa telepono na mainit pa rin sa aking kamay. At naisip ko ang reservation sa Acacia Estates, iyong ginawa ko, at binayaran ang hapunan na ngayon ay si Isabel na ang host, nang wala ako. May nagbago sa dibdib ko. Hindi galit, hindi pa. Ito ay isang bagay na mas tahimik, isang bagay na natutulog ng napakatagal na panahon. Ibinaba ko ang kahon ng regalo. Kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang restaurant ng may matatag na mga kamay. Acacia Estates Private Dining. How may I help you? Si Lito Reyes ito, sabi ko, kalmado ang boses ko. Kailangan kong mag-cancel ng reservation. Ang boses sa kabilang linya ay sa isang dalaga, marahil ang hostess, at tila nalilito siya nang ipaliwanag ko ang gusto ko. Ika-cancel po ang buong reservation, sir. Pero bisperas na po ng Pasko bukas. Hindi na po refundable ang deposit. Naiintindihan ko, sabi ko. Ikansela mo pa rin. Nagkaroon ng katahimikan, at pagkatapos ay pinaghintay niya ako. Maya-maya, isang boses ng lalaki ang narinig ko, mas malalim at mas may autoridad. Mr. Reyes, si David Thornton po ito, ang General Manager. Nais ko po sanang personal na makausap kayo tungkol sa cancellation na ito. Wala nang dapat pag-usapan. Ako ang gumawa ng reservation. Ako ang nagbayad ng deposit, at ngayon, kinakansela ko ito. Siyempre, sir. Karapatan niyo po iyan. Nag-alinlangan siya, at naririnig ko ang pagkaluskos ng mga papel sa likuran. Pero dapat ko pong banggitin, may tumawag po noong nakaraang linggo, isang Mrs. Reyes. Hiniling niyang ilipat ang billing sa kanyang pangalan at credit card. Sabi niya, sorpresa raw po ito para sa inyo, na gusto niyang siya na ang mag-host. Humigpit ang hawak ko sa telepono. At ano ang sinabi ninyo sa kanya? Ipinaliwanag po namin na hindi kami makakagawa ng anumang pagbabago sa account nang walang pahintulot mula sa orihinal na may-ari ng card. Kayo po iyon, sir. Medyo mapilit po siya, pero patakaran po ay patakaran. Huminto ulit siya, sana po ay walang anumang problema. Problema? Ang salitang iyon ay tila katawa-tawa ngayong naiintindihan ko na ang lahat. Sinubukan ni Isabel na agawin ang reservation mula sa akin bago pa man siya tumawag. Binalak niyang i-host ang hapunan sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, angkinin ang kredito para sa buong kaganapan, at pagkatapos ay hindi ako isama. Ang Paskong inorganisa at pinondohan ko ay magiging kanyang Pasko, kanyang kabutihang loob, kanyang regalo sa pamilya. Mabubura ako hindi lang sa gabing iyon, kundi pati na rin sa alaala nito. Walang problema, mahinang sabi ko. Pakiproseso na lang ang cancellation. Salamat sa iyong katapatan, Mr. Thornton. Pagkababa ko ng telepono, nagtimpla ako ng tsaa. Earl Grey, paborito ni Elena. Hawak ko ang mainit na tasa sa pagitan ng aking mga palad habang nakaupo ako sa mesa sa kusina sa papalapit na dilim. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Hindi ako kumilos para linisin ang mga biskwit o itago ang mga regalo. Naupo lang ako roon, hinahayaang dumampi sa akin ang katahimikan na parang isang pisikal na bagay. At sinubukan kong intindihin kung paano ako napunta sa sandaling ito. Ang mga numero ay pumasok sa isip ko ng walang kahirap-hirap dahil palagi akong magaling sa mga numero. 2 milyong piso para sa tuition ni Marco sa kolehiyo, bayad ng buo para makapagtapos siya ng walang utang. 1 milyong piso para sa down payment ng kanilang unang bahay, iyong ipinilit ni Isabel na perpekto, kahit nalampas sa kanilang budget. 8 taon ng pag-aalaga kay Maya tuwing Martes, at Huwebes habang si Isabel ay kumukuha ng kanyang lisensya sa real estate, pagkatapos ay ang kanyang sertipikasyon bilang broker, at ang kanyang walang katapusang mga networking event. Hindi ako kailanman humingi ng kapalit. Hindi ako kailanman humingi ng pasasalamat. Ang tanging gusto ko lang ay manatiling bahagi ng buhay ng aking anak. Panoorin ang paglaki ng aking apo, maramdaman na ang pamilyang binuo namin ni Elena ay umiiral pa rin sa anumang anyo. Kailan ako naging invisible? Hinanap ko sa aking alaala ang eksaktong sandali, ang punto ng pagbabago. Ngunit walang iisang pangyayari. Mayroon lamang isang mabagal na pagguho, napakabagal kaya ayaw kong tanggapin. Si Isabel, na sumasabat sa tuwing nagsasalita ako sa hapunan. Si Marco, na nagkukunwaring hindi napapansin. Mga tawag sa telepono na napupunta sa voicemail at hindi na sinasagot. Mga imbitasyon sa mga birthday party na huli nang dumarating o hindi na talaga dumarating.
Ang paraan ni Isabel na hawakan ang kamay ni Maya at ilayo siya tuwing tumatakbo ang bata para yakapin ako. Bawat sandali ay tila maliit, maipapaliwanag, mapapatawad. Ngunit ng pagsama-samahin, bumuo sila ng isang pattern na masyado akong naging hangal o desperado para kilalanin. Ibinaba ko ang aking tsaa at naglakad papunta sa kwarto, sa aparador kung saan ko itinatago ang mga gamit ni Elena. Nakasabit pa rin doon ang kanyang mga damit, kahit na alam kong dapat ko na itong i-donate. Nakalinya pa rin sa estante ang kanyang mga bote ng pabango, kahit na halos wala ng laman. At sa isang kahon sa itaas na estante, nakabalot sa papel de hapon, ay ang kanyang journal. Nag-iingat si Elena ng mga journal sa halos buong pagsasama namin, pinupuno ito ng mga obserbasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay, mga iniisip tungkol sa aming anak, mga pagninilay sa aming pagtanda. Pagkatapos niyang pumanaw, hindi ko magawang basahin ang mga ito. Parang pagpasok sa pribadong espasyo, parang pagbubukas ng sulat na para sa iba. Pero ngayong gabi, may nag-udyok sa akin na abutin ang huling volume, iyong isinulat niya sa kanyang mga huling buwan. Binuksan ko ito sa huling entry, na may petsang 3 linggo bago siya pumanaw. Ang kanyang sulat kamay ay mas nanginginig kaysa sa naaalala ko, ang mga letra ay hirap buuin, ngunit malinaw ang mga salita. Masyadong mapagbigay si Lito, isinulat niya. Iniisip niyang ang pag-ibig ay sakripisyo ng walang hanggan, at hindi niya nakikita kapag sinasamantala iyon ng mga tao. Darating ang araw na kailangan niyang matutunan na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang hahayaan mong kunin ng mga tao ang lahat. Sana lang matutunan niya ito bago pa niya mawala ang lahat ng natitira sa kanya. Binasa ko ang talata ng 3 beses. Pagkatapos ay isinara ko ang journal at idiniin ito sa aking dibdib. At naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi kalungkutan, bagamat naroon din iyon. Isang bagay na mas matalim, isang bagay na maaaring simula ng kalinawan. Nakita ito ni Elena. Kahit na siya'y nag-aagaw buhay, nakita niya kung sino si Isabel at kung ano ang hinayaan ni Marco na kahinatnan niya. Sinubukan niya akong bigyan ng babala sa tanging paraan na kaya niya, alam na makikita ko ang mga salitang ito kapag handa na akong pakinggan ang mga ito. Handa na ako ngayon. Ang tunog ng makina ng kotse ay bumasag sa aking mga iniisip. Ang mga headlight ay sumilay sa bintana ng sala, nag-iiwan ng mahahabang anino na gumagalaw na parang mga kamay na umaabot. Isang pinto ang bumagsak at narinig ko ang matalas na tunog ng takong sa aking beranda, mabilis at galit, na sinundan ng isang kamao na dumadagundong sa aking pintuan. Hindi ko na kailangang sumilip para malaman kung sino ito. Malamang tinawagan ng Acacia Estates si Isabel para ipaalam sa kanya ang pagkansela. At ngayon, narito siya sa bahay ko, sa bisperas ng Pasko, para humingi ng paliwanag. Ibinaba ko ang journal ni Elena, inayos ang aking sarili, at naglakad patungo sa pinto. Binuksan ko ang pinto, at itinulak ako ni Isabel, bago pa man ako makapagsalita. Nakasuot siya ng pulang damit, iyong mamahaling uri na para lang sa mahahalagang okasyon, at perpekto ang kanyang makeup, maliban sa galit na bumaluktot sa kanyang mukha at ginawa siyang halos hindi makilala. Sa likod niya, sumunod si Marco na parang anino, maputla ang mukha at nakatutok ang mga mata sa sahig. May ideya ka ba sa ginawa mo? Ang boses ni Isabel ay isang tili na umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. May ideya ka ba? Kung ano ang sinira mo? Kinansela ko ang isang reservation na ako ang gumawa at nagbayad, mahinahon kong sabi, karapatan ko iyon. Karapatan? Tumawa siya, ngunit walang bakas ng saya. Wala kang karapatang ipahiya ako ng ganito. Nasabi ko na sa mga tao ang tungkol sa hapunan. Mga importanteng tao, mga kliyente, mga kasamahan. Sinabi ko sa kanila na ang pamilya ko ang magho-host ng Noche Buena sa Acacia Estates, at ngayon kailangan kong tawagan silang lahat at ipaliwanag na ang ulyanin kong biyenan ay nagtantrum. Ang salitang iyon ay parang sampal. Ulyanin. Ako ay 11 taong gulang, nasa hustong pag-iisip, at tinawag niya akong ulyanin sa sarili kong tahanan. Hindi ako ulyanin, mahina kong sabi. At may sinabi sa akin ang restaurant na interesante, Isabel. Sinabi nila sa akin na tumawag ka noong nakaraang linggo, para ilipat ang billing sa pangalan mo. Gusto mong angkinin ang kredito, para sa isang event na ako ang nagplano at nagpondo. Totoo ba iyon? Sa isang iglap, may kumislap sa kanyang mga mata. Gulat, marahil, o ang pag-amin na siya ay nahuli. Ngunit si Isabel ay laging mabilis, at halos agad siyang nakabawi. Tinutulungan lang kita, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamaliit. Tumatanda ka na, Lito. Nakakalimot ka. Tinatanggal ko lang ang pasanin sa'yo, pero malinaw na masyado kang matigas ang ulo para tumanggap ng tulong. Hindi iyan ang nangyari, at pareho nating alam iyon. Ang pareho nating alam ay wala kang silbi. Mabilis na bumuhos ang mga salita ngayon, na parabang isang dam ang nasira. Wala kang silbi, matanda ka na, at isa kang pabigat na tinitiis lang ng lahat sa pamilyang ito. Sa tingin mo ba gusto ni Marco na gugulin ang Pasko niya sa pag-aalaga sa'yo?
Sa tingin mo ba natutuwa si Maya na bumisita sa isang bahay na amoy aparador at kalungkutan? Isinasama ka namin dahil sa obligasyon, Lito. Dahil sa konsensya, at ganito ang igaganti mo sa amin? Tumingin ako sa likod niya, sa aking anak. Nakatayo si Marco malapit sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana, ang kanyang mga balikat ay nakayuko na para bang sinusubukang maging invisible. Ayaw niyang salubungin ang tingin ko. Naalala ko siya bilang isang bata na tumatakbo sa akin na may mga galos at sirang laruan, nagtitiwala sa akin na ayusin ang lahat. Naalala ko na tinuruan ko siyang magbisikleta, maghagis ng bola, magtali ng kurbata para sa kanyang unang interview. Ang batang iyon ay tumingin sa akin, nang may pagmamahal at paghanga. Ang lalaking ito ay hindi man lang makatingin sa akin. Marco, sabi ko, may sasabihin ka ba? Nag-iba ang kanyang bigat mula sa isang paa patungo sa isa pa, tumigas ang kanyang panga, at dahan-dahan siyang umiling at umiwas ng tingin. Ang katahimikan na sumunod ay mas masahol pa kaysa sa anumang sigaw ni Isabel. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang aking anak ay ganap na kontrolado ng kanyang asawa o piniling isuko ang sarili sa kanya. Sa anumang paraan, pareho ang resulta. Ang ugnayan sa pagitan namin, na 42 taon kong binuo, ay naputol ng tuluyan. Isang galaw sa labas ng bintana ang nakakuha ng aking pansin. Umaandar pa rin ang kotse sa aking driveway, ang mga headlight ay tumatagos sa dilim, at sa likurang upuan, nakikita ko ang isang maliit na bata, si Maya. Pinapanood niya ang bahay, ang kanyang mukha ay nakadikit sa salamin. At kahit sa layong ito, nakikita ko ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang maliit na kamay ay nakadikit sa bintana, na para bang inaabot ako, na para bang gusto niyang tumakas, mula sa kotse at tumakbo sa loob. Nanikip ang puso ko. Si Maya ay hindi lang aking apo. Siya ay isang bilanggo sa bahay na iyon, naipit sa pagitan ng isang inang mapagsamantala at isang amang nakalimutan kung paano manindigan. Siya na lang ang nagmamahal sa akin ng hayagan, at nagdurusa siya dahil dito. Nagsasalita pa rin si Isabel, ang kanyang boses ay isang walang tigil na agos ng mga akusasyon, ngunit hindi ko na siya pinakikinggan. Pagkatapos, isang parirala ang tumagos sa ingay at bumaon sa aking isipan na parang tinik. Wala na rin namang kaso, sabi niya, iwinawagayway ang kanyang kamay. Hindi ka na magiging problema sa lalong madaling panahon. Bigla siyang natigilan, na para bang nadulas siya. Kumislap ang kanyang mga mata, at mabilis niyang iniba ang usapan, naglunsad ng isa pang reklamo tungkol sa kung paano ko siya ipinahiya. Ngunit narinig ko ito. Narinig ko ang kakaibang katiyakan sa kanyang boses, ang kaswal na kalupitan ng mga salitang iyon. Hindi ka na magiging problema sa lalong madaling panahon. Ano ang ibig sabihin yon? Galit lang ba? O may iba pa? Isang bagay na binalak. Isang bagay na nagpapaliwanag kung bakit siya sabik na kunin ang kontrol sa aking mga ari-arian. Aalis na kami, biglang sabi ni Isabel. Maligayang Pasko, Lito. Sana'y mag-enjoy ka sa pag-iisa. Hinawakan niya ang braso ni Marco, at hinila siya patungo sa pinto. Sumunod siya ng walang pagtutol, nang walang kahit isang sulyap pabalik. Bumagsak ang pinto, at maya-maya, ang kotse ay umatras mula sa aking driveway at nawala sa gabi. Sa lahat ng ito, ang mukha ni Maya ay nanatiling nakadikit sa bintana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin hanggang sa lamunin siya ng dilim. Nakatayo ako sa aking walang laman na bahay, napapaligiran ng mga biskwit na walang kakain at mga regalong walang magbubukas. At naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit sa ilalim ng sakit, may iba pang gumagalaw. Isang tanong, isang hinala. Lumabas ako para tingnan ang mailbox, isang bagay na nakaligtaan ko kanina. Sa loob, may isang sobrang hindi ko pa nakikita dati. Minarkahan ito ng matapang na pulang letra, Estate Evaluation Services, Urgent. Maayos na nakalimbag ang aking pangalan sa harap, ngunit hindi ako kailanman nakipag-ugnayan sa anumang kumpanya ng estate evaluation. Pinunit ko ito nang nanginginig ang mga kamay at nagsimulang magbasa. Ang dokumento sa loob ay isang ulat ng property valuation, profesional at masusi, na may mga litrato ng aking bahay mula sa iba't ibang anggulo. Nandoon ang aking beranda, ang aking hardin, ang bintana sa kusina, kung saan dating isinasabit ni Elena ang kanyang mga parol. Bawat detalye ay nakuha at nakatalog na para bang ang aking tahanan ay nasa merkado na, inihahanda na para sa ibang may-ari. Ngunit ang pirma sa ibaba ang nagpatigil sa aking paghinga. Ang pangalan ko ay nakasulat doon sa sulat kamay na halos kamukha ng sa akin, ngunit hindi eksakto. Mali ang kiling. Masyadong mariin ang diin. May pumeke sa aking pirma, nagpanggap na ako, nag-authorize sa buong assessment na ito nang hindi ko alam. At sa ilalim ng linya ng pirma, nakatype sa malalaking letra, ay isang tala na nagpayelo sa aking dugo. Kinumpirma NG may-ari ang humihinang kalusugan. Mas ginugusto ang mabilisang pagbenta. Binasa ko ang mga salitang iyon ng 3 beses, tiyak na mali ang pagkakaintindi ko. Humihinang kalusugan, mabilisang pagbenta.
May nagsabi sa kumpanyang ito na ako ay mamamatay na kailangan kong ibenta ang aking bahay ng mabilis bago lumala ang aking kondisyon. May pumatay sa akin sa papel bago pa ako tuluyang mamatay. Si Isabel. Tanging si Isabel lamang. Napaupo ako sa pinakamalapit na upuan, nanginginig ang mga dokumento sa aking mga kamay. Hindi ito tungkol sa hapunan sa Pasko. Hindi ito tungkol sa mga family picture o kahihiyan. Si Isabel ay nagpaplano ng isang bagay na mas kalkulado, mas masama. Gusto niya ang aking bahay. Gusto niyang ibenta ito habang buhay pa ako upang kontrolin ang aking ari-arian at mga asset. At inilatag niya ang pundasyon sa loob ng maraming buwan nang hindi ko alam. Isang nakakakilabot na kalinawan ang nagsimulang manahan sa akin. Tumayo ako at nilibot ang aking bahay ng may bagong mga mata, hinahanap ang mga nakatambak na sulat na dapat ko sanang ayusin. At doon, sa ilalim ng mga bill at mga sulat panghingi, nakakita ako ng mas maraming sobre na hindi ko pa nabubuksan. Mga katanungan sa real estate na may petsang 3 buwan na ang nakalipas. Isang liham mula sa isang kumpanya ng property management na interesado sa aking lupa. Isang form na humihingi ng impormasyon ng bank account para sa deposito ng kikitain sa pagbebenta. Bawat isa ay may pekeng pirma ko. Inilatag ko ang mga ito sa mesa ng kusina at tinitigan ang ebidensya ng plano ni Isabel. Binalak niya ito bago pa man ang Pasko, bago pa niya sinabi sa akin na masyado akong matanda para sa mga litrato. Ang pag-exclude sa holiday ay hindi basta-bastang kalupitan. Ito ay estratehiko. Iniihiwalay niya ako, pinuputol ang ugnayan ko sa aking anak at apo, tinitiyak na walang makakapansin kapag sa wakas ay kumilos na siya. Sa oras na may makapansin sa nangyayari, makukuha niya ang aking bahay, ang aking mga ipon, lahat ng pinaghirapan kong buuin sa buong buhay ko. Nag-vibrate ang telepono ko sa counter. Nagpakita ang screen ng isang video call mula sa isang address na hindi ko kilala. Ngunit nang sagutin ko, lumitaw ang mukha ni Maya, maliit at takot, iluminado ng liwanag ng kanyang iPad sa tila isang madilim na aparador. Lolo, bulong niya, nerbyosong sumusulyap sa gilid. Kailangan kitang tawagan. Nag-aaway sina mommy at daddy, at may narinig akong nakakatakot. Ano ang narinig mo, apo? Sabi ni mommy kay daddy, pag naasikaso ka na raw, lilipat na kami sa malayo. Sa Amerika daw, at hindi na kami babalik. Naputol ang boses ni Maya, at nakita ko ang mga luhang kumikinang sa kanyang mga pisngi. Lolo, ano po ang ibig sabihin ng naasikaso? May masama po bang mangyayari sa inyo? Gusto ko siyang patahanin. Gusto kong sabihin na maayos ang lahat. Na minsan ay may mga sinasabi ang mga matatanda na hindi nila sinasadya, ngunit hindi ko siya kayang pagsinungalingan. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng natuklasan ko. Hindi ko pa alam, Maya, mahina kong sabi. Pero ipinapangako ko sa iyo, aalamin ko. At ipinapangako ko sa iyo, walang sinuman ang maglalayo sa iyo sa akin. Naiintindihan mo ba? Tumango siya, ngunit malaki pa rin ang kanyang mga mata sa takot. Kailangan ko na pong umalis, bulong niya. Parating na yata si mommy. Nagdilim ang screen. Nakatayo akong mag-isa sa aking kusina, napapaligiran ng mga pekeng dokumento at sirang tiwala, at naramdaman ko ang buong bigat ng kinakaharap ko. Hindi lang ako gustong tanggalin ni Isabel sa pamilya. Gusto niya akong burahin. Gusto niya ang aking tahanan, ang aking pera, ang aking buong pagkatao, na gawing isang bagay na maaari niyang ibenta at gastusin. At maingat niya itong pinaplano. Nang mas matagal kaysa sa aking inaakala. Pero palaging sinasabi sa akin ni Elena na maghanda para sa mga bagyo. Palagi niyang iginigiit na itago namin ang aming pinakamahalagang mga dokumento sa lumang kaha de yero sa aparador ng kwarto, iyong may kombinasyon na kamilang dalawa ang nakakaalam. Hindi ko pa ito nabuksan mula nang mamatay siya. Hindi ko kayang harapin kung ano ang nasa loob. Ngayon, wala akong pagpipilian. Naglakad ako papunta sa kwarto nang may mabibigat na hakbang. Lumuhod ako sa harap ng aparador at itinabi ang mga kahon ng gamit ni Elena, ang mga alaala na masyado akong nasaktan para ayusin. At doon, sa likurang sulok, naroon ang kaha de yero. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ang dial at sinimulang paikutin ang combination lock. Nag-click ang lock na may tunog na hindi ko narinig sa loob ng 2 taon. Itinaas ko ang mabigat na pinto ng kaha de yero at tiningnan ang laman na pinrotektahan namin ni Elena sa loob ng mga dekada. Mga titulo ng lupa para sa bahay, naninilaw sa mga gilid, ngunit legal pa rin. Mga insurance policy na may pangalan namin. Ang ilan ay expired at ang ilan ay aktibo pa. Mga bank statement mula sa mga account na halos nakalimutan ko na. At sa ilalim ng lahat ng ito, ang aming lumang testamento, yung ginawa naming magkasama 20 taon na ang nakalipas at hindi na na-update. Ngunit ang sobre sa pinakailalim ang nagpatigil sa aking puso. Kulay krema ito, ang uri na ginagamit ni Elena para sa mahahalagang sulat, at ang kanyang sulat kamay ay dumaloy sa harap sa eleganteng paraan na kilalang kilala ko. Para kay Lito, isinulat niya, kapag handa ka ng lumaban.
Ang sobre ay selyado, hindi nagalaw, naghihintay sa akin, na para bang alam niyang darating ang sandaling ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabaligtad ko ito. Ang selyo ay isang maliit na piraso ng tape, at nang buksan ko ito, ang mahinang amoy ng kanyang pabango ay umakyat upang salubungin ako. Lavender at vanilla, ang amoy ng bawat umaga na aming pinagsaluhan, bawat gabi na ginugol namin sa pagbabasa. Kinailangan kong ipikit ang aking mga mata sandali bago ako nagpatuloy. Ang sulat sa loob ay may petsang 2 buwan bago siya mamatay. Pinakamamahal kong Lito, nagsimula ito. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang may nangyari na sa wakas ay nagbukas ng iyong mga mata. Pinanood ko si Isabel sa loob ng maraming taon at nakita ko ang ayaw mong makita. Hindi siya tumitingin sa ating pamilya at nakakaramdam ng pagmamahal. Tinitingnan niya tayo at kinakalkula ang halaga. Nakikita niya ang mga asset, hindi mga tao. Nakikita niya ang oportunidad, hindi obligasyon. At natatakot ako na kapag wala na ako, kukunin niya ang lahat ng iyong binuo. Kinailangan kong huminto. Naging malabo ang mga salita sa harap ko, at napagtanto kong umiiyak ako, ang mga luha ay tumutulo sa papel. Nakita ito ni Elena. Nakita niya ang lahat, kahit na ninanakaw na siya sa akin ng cancer. Kahit na masyado akong abala sa kalungkutan para mapansin. Pinunasan ko ang aking mga mata at nagpatuloy, protektahan mo ang iyong sarili, Lito. Ngunit higit sa lahat, protektahan mo si Maya. Dinadala ng batang iyon ang iyong puso sa mga paraan na hindi mo namamalayan. Nasa kanya ang iyong pagiging mausisa, ang iyong kabaitan, ang iyong pagtanggi na sumuko sa mga taong mahal niya. Huwag mong hayaang sirain ni Isabel ang kanyang espiritu sa paraang susubukan niyang sirain ang sa iyo. Si Maya ang kinabukasan ng ating pamilya. Bantayan mo siyang mabuti. Sa ilalim ng sulat ay isang pangalawang dokumento mula sa isang bangko na hindi ko kilala. Ito ay isang statement para sa isang savings account na binuksan sa pangalan ni Maya na si Elena ang tagapangalaga. Ang balanse ay sapat na para sa isang buong edukasyon sa kolehiyo at higit pa. Tahimik na nag-iipon si Elena ng pera sa loob ng maraming taon, nagtatayo ng isang safety net na walang alam si Isabel. Kahit sa kanyang mga huling buwan, nagpaplano siya, nagpoprotekta, naghahanda para sa isang laban na alam niyang sa huli ay kailangan kong harapin. Isinantabi ko ang bank statement at inabot ang lumang testamento. Ginawa namin ito ni Elena para sa aming ika-25 anibersaryo. Isang kaibigang abogado ang tumulong sa amin habang nagbibiruan kami tungkol sa pagiging masyadong bata para mag-alala sa mga ganoong bagay. Ngunit nang buksan ko ang testamento at pumunta sa pahina ng mga benepisyaryo, may nakita akong hindi ko napansin noon. Ang linya ay blanko. Kung saan dapat nakasulat ang pangalan ni Marco, kung saan dapat nakadetalye ang pamamahagi ng aming mga ari-arian, mayroon lamang walang laman na espasyo. Iniwan itong hindi kumpleto ni Elena. Sa una, inakala kong ito ay isang pagkukulang. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang maliit na tala sa gilid, nakasulat sa sulat kamay ni Elena, napakaputla na halos hindi ko napansin. Malalaman mo kung kailan ang tamang panahon, isinulat niya. Magtiwala ka sa iyong sarili. Iniwan niya ang desisyon sa akin. Alam niya noon pa man na maaaring magbago ang mga pangyayari, na ang anak na pinalaki namin ay maaaring hindi manatiling lalaking inaasahan namin. Binigyan niya ako ng kapangyarihang pumili kung sino ang magmamana ng aming binuo, at nagtiwala siya sa akin na gawin ang pagpili na iyon kapag handa na ako. Handa na ako ngayon. Maingat kong tinipon ang mga dokumento at ibinalik sa kahadeyero. Pagkatapos ay inabot ko ang aking telepono at hinanap ang pangalan ni Susan Ocampo. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Elena sa loob ng 30 taon at naging kaibigan ko na rin. Isa siyang financial advisor na may mga koneksyon sa buong industriya ng pagbabangko, isang taong nakakaintindi ng pera at ng mga taong sumusubok na magnakaw nito. Pinindot ko ang call button at naghintay. Sumagot siya sa pangalawang ring. Tita Susan, sabi ko, kailangan ko ng tulong mo. Tungkol ito sa pamilya ko at posibleng isang krimen. Dumating si Susan sa loob ng 1 oras, suot pa rin ang kanyang salamin sa pagbabasa at isang cardigan. Siya ay 70 taong gulang, ngunit dala niya ang talas ng 1 taong kalahati ng kanyang edad. At nang pumasok siya sa aking kusina at makita ang mga dokumentong nakakalat sa mesa, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa isang bagay na mas matigas. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya, umupo sa silya sa tapat ko. Mula sa simula, kaya't ginawa ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang tawag sa Pasko, ang mga salita ni Isabel, ang katahimikan ni Marco. Ikinuwento ko ang pagkansela ng reservation at ang pagtatangka ni Isabel na agawin ito. Ipinakita ko sa kanya ang mga pekeng pirma, ang mga katanungan sa real estate, ang tala na nagsasabing ako ay humihina. At sinabi ko sa kanya ang kakaibang komento ni Isabel, sinabi niya sa akin na hindi na ako magiging problema sa lalong madaling panahon. Pinag-aralan ni Susan ang bawat dokumento ng maingat. Nang sa wakas ay tumingala siya, seryoso ang kanyang mga mata.
Lito, may kailangan akong sabihin sa'yo na dapat ko sanang nabanggit ilang buwan na ang nakalipas. Tinakpan niya ang kanyang mga salamin at kinuskos ang tulay ng kanyang ilong. Pumunta si Isabel sa bangko, mga 3 buwan na ang nakalipas. Humiling siyang makausap ang isa sa aming mga espesyalista sa ari-arian. Mayroon siyang napakadetalyadong mga tanong tungkol sa mga pamamaraan ng pagmamana, partikular kung ano ang nangyayari sa ari-arian kapag namatay ang isang magulang ng walang testamento. Intestate succession ang tawag namin dito. Ang mga salitang iyon ay parang mga batong bumagsak sa aking tiyan. Tinanong niya kung ano ang mangyayari sa aking ari-arian kung mamatay ako. Oo. At partikular siyang interesado sa timeline, kung gaano kabilis maaaring maibenta ang mga asset, kung maaaring pabilisin ng isang nabubuhay na asawa o anak ang proseso. Huminto si Susan. Noon, naisip kong kakaiba iyon, ngunit ipinagpalagay kong nagtatanong siya para sa isang kliyente, nasa real estate siya. Ngunit ngayon, dahil sa lahat ng ito, sa tingin ko hindi siya nagtatanong para sa isang kliyente. Napasandal ako, nararamdaman ang bigat ng kanyang plano. 3 buwan. Pinaplano na ito ni Isabel nang hindi bababa sa 3 buwan, nagsasaliksik kung paano eksaktong kumita mula sa aking pagkamatay. Ang hapunan sa Pasko, ang pag-exclude, ang mga peking dokumento, lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano na ngayon ko lang nauunawaan. May isa pang bagay na laging bumabagabag sa akin, patuloy ni Susan. Sa lahat ng taon na kilala ko si Isabel, hindi ko pa siya narinig na banggitin ang kanyang sariling mga magulang. Walang pangalan, walang lugar, walang alaala. Para sa isang taong laging nagsasalita tungkol sa pamilya at legacy, hindi ba't kakaiba iyon? Pinag-isipan ko ito. Tama si Susan. Sa loob ng 2 taon, hindi ko pa nakilala o nakita ang kanyang mga magulang. Sa tuwing mapag-uusapan, mabilis niyang iniiba ang usapan. Akala ko may masakit na dahilan. Ngunit ngayon ay iniisip ko kung ang katotohanan ay isang bagay na mas madilim. Aalamin ko, sabi ni Susan. Tahimik lang. Samantala, may titingnan lang ako. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Pagkatapos ng ilang minuto, iniharap niya ang screen sa akin. Ito ay isang credit report na may pangalan ko sa itaas. Kasalukuyan ito hanggang noong nakaraang buwan, paliwanag ni Susan. Karamihan ay normal. Ang iyong mortgage, mga credit card, mga insurance. Ngunit tingnan mo dito. Itinuro niya ang isang linya malapit sa ibaba. May isang buwan ng bayarin sa isang kumpanya ng insurance na hindi ko kilala. Aktibo na ito sa loob ng 8 buwan. Alam mo ba kung ano ito? Lumapit ako. Ang halaga ay hindi malaki, marahil ay 2,500 piso bawat buwan, ngunit wala akong maalala na pinahintulutan ito. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi pamilyar. Wala akong ideya, pag-amin ko. Hindi ako kumuha ng anumang bagong insurance. Dumilim ang ekspresyon ni Susan. Kung gayon, may kumuha para sa iyo nang hindi mo alam. At dahil sa lahat ng ito, sa tingin ko pareho nating alam kung sino iyon. Isang malamig na takot ang nanahan sa aking mga buto. Una, ang mga pekeng dokumento, ngayon, isang hindi kilalang insurance policy. Ano pa ang ginawa ni Isabel sa pangalan ko? Narito ang rekomendasyon ko, sabi ni Susan. Kailangan nating protektahan agad ang iyong mga ari-arian sa paraang hindi niya maaaring hamunin. Ang tinutukoy ko ay isang irrevocable living trust. Kapag ang iyong ari-arian at mga ipon ay nailipat na sa trust, hindi na sila legal na sayo. Pag-aari na sila ng trust mismo. Ibig sabihin, hindi sila maaaring galawin ni Isabel, kahit anong mangyari. Kahit na manalo siya sa korte. Gaano katagal iyan? Mga 2 linggo kung bibilisan natin. May kilala akong abogado na dalubhasa sa elder law. Nakahawak na siya ng mga kasong ganito. Kaya niyang tiyakin na lahat ay ayon sa batas. Dahan-dahan akong tumango. 2 linggo. Ganoon katagal ang mayroon ako para protektahan ang lahat ng binuo namin ni Elena. 2 linggo para unahan ang isang babaeng pinaplano, ang aking pagkawasak sa loob ng maraming buwan. Gawin mo, sabi ko. Simulan mo bukas. Tinipon ni Susan ang kanyang mga gamit at nangakong tatawag sa umaga. Pagkaalis niya, naupo akong mag-isa sa katahimikan, napapaligiran ng ebidensya ng kataksilan at ang mahinang pag-asa ng isang estratehiya na maaaring magligtas sa akin. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Isabel. Kailangan nating mag-usap bukas. Pumunta ka sa bahay. Walang dadalhin. Nagmaneho ako papunta sa kanilang bahay kinabukasan. Ang text ni Isabel ay nag-aalab pa rin sa aking isipan. Walang dadalhin. Kakaiba ang utos, halos nagbabanta, na parabang inaasahan niyang darating akong may mga abogado o ebidensya. O marahil gusto niya lang akong maging mahina, walang dala, at mag-isa. Ang bahay ay mukhang pareho pa rin, isang uri ng tahanan na nagpapakita ng tagumpay at katatagan. Tumulong ako sa pagbabayad nito. Pininturahan ko ang nursery ni Maya, nagkabit ng duyan, at nag-ayos ng kung ano-ano. Ngayon, nakatayo ako sa pintuan na parang estranghero.
Binuksan ni Isabel ang pinto na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaswal siyang nakabihis, ang kanyang buhok ay nakatali sa paraang nagpapamukha sa kanya na mas malambot. Isang pagpapanggap na pagtanto ko. Lito, salamat sa pagdating, sabi niya ng mainit. Alam kong mahirap ang kahapon para sa lahat. Naisip kong pag-usapan natin ito para magkaayos na. Hindi dapat magkagalit ang pamilya, lalo na sa Pasko. Sinundan ko siya sa sala kung saan nakaupo si Marco sa sofa, hindi mapakali. Tumingin siya nang pumasok ako, ngunit mabilis na umiwas ng tingin. Maupo ka, sabi ni Isabel. Gusto mo ba ng kape? Ayos lang ako, salamat. Umupo siya sa tabi ni Marco at kinuha ang isang folder sa mesa. Gusto kong humingi ng paumanhin sa nasabi ko kahapon. Stress lang ako. Alam mo kung gaano ka namin kamahal. Ang mga salita ay parang inensayo. Wala akong sinabi. Ang totoo, nag-aalala kami sa iyo, patuloy niya, inilalabas ang isang dokumento. Ang pamumuhay ng mag-isa sa iyong edad, ang pamamahala ng pera, mahirap iyon. Naisip namin na para magkaroon ng kapayapaan ng isip, kailangan nating ayusin ang ilang papeles, para lang sa mga emergency. Inilipat niya ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang pamagat ay Family Care Authorization. Simple lang ito, sabi ni Isabel. Pinapayagan lang kaming tulungan ka sa maliliit na bagay kung kailanganin mo. Mga appointment sa doktor, pagbabayad ng mga bill. Isang safety net lang. Kinuha ko ang dokumento at nagsimulang magbasa. 40 taon ng pagsusuri sa mga kontrata ang nagturo sa akin na suriin ang bawat salita. At sa unang talata pa lang, nakita ko na. Hindi ito simpleng authorization form. Ito ay isang durable power of attorney, komprehensibo at hindi mababawi, na nagbibigay kay Isabel ng kumpletong kontrol sa aking pera, ari-arian, at mga medikal na desisyon. Kung pipirmahan ko ito, legal niya akong pag-aari. Maaari niyang ibenta ang aking bahay, ubusin ang aking mga account, kahit na magdesisyon tungkol sa aking kalusugan nang wala ang aking pahintulot. Ang safety net na sinasabi niya ay isang bitag, idinisenyo para hubaran ako ng lahat ng aking karapatan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng tahimik. Malapit sa ibaba, nakakita ako ng linya para sa pirma ng saksi, at sa itaas nito ay isang pirma na nakilala ko. Ang pangalan ni Marco ay nakasulat doon, ngunit hindi eksakto. Masyadong masikip ang mga letra, bahagyang mali ang kiling. Libu-libong beses ko nang nakita ang sulat kamay ng aking anak. Hindi ito ang sa kanya. Pineke rin ni Isabel ang pirma ni Marco. Maaaring hindi man lang alam ng aking sariling anak kung ano ang di umano'y nasaksihan niya. Tumingin ako kay Marco, ngunit tumanggi siyang salubungin ang tingin ko. Nakakuyom ang kanyang panga, matigas ang kanyang mga balikat. Alam niyang may mali, kahit hindi niya alam ang mga detalye. Medyo detalyado ito, maingat kong sabi, ibinalik ang dokumento sa mesa. Salamat sa pag-aalala, pero kailangan ko ng oras para suriin ito. Marahil ay ipatingin ko muna sa abogado ko. Ang pagbabago sa mukha ni Isabel ay banayad ngunit malinaw. Ang kanyang ngiti ay nanatili, ngunit ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Siyempre, sabi niya, may talim na ang boses. Huwag nating madaliin ang mga bagay na ito. Tumayo ako at magalang na tumango, na para bang normal ang pag-uusap. Salamat sa pag-unawa. Tatawag na lang ako. Hindi niya ako inihatid sa pinto. Nanatili siya sa sofa. Pinapanood ako. Tumayo si Marco ng awkward at sumunod sa akin palabas. Ang malamig na hangin ay sumalubong sa akin. Naglakad ako patungo sa aking kotse, sabik na lumayo. Ngunit bago ako makarating sa driveway, narinig ko ang mga yabag sa likuran ko. Dad! Ang boses ni Marco ay halos pabulong. Dad, sandali. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo, nerbiyosong sumusulyap pabalik sa bahay. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya, nanginginig ang boses sa desperasyon. Pero hindi dito. Hindi kung saan niya tayo maririnig. Nagkita kami sa isang coffee shop sa gilid ng bayan, isang lugar na hindi pamilyar. Nandoon na si Marco nang dumating ako, nakayuko sa isang tasang hindi niya ginagalaw, palingalinga sa pinto. Nang umupo ako sa tapat niya, napapitlag siya. Salamat sa pagpunta, pabulong niyang sabi. Hindi ako sigurado kung darating ka. Anak kita. Siyempre, darating ako. Tumango siya ngunit hindi mukhang gumaan ang loob. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono sa mesa. Tinitrack niya ang location ko, paliwanag niya. Sinabi kong nagpapakarga ako ng gasolina. Mayroon lang akong siguro, 20 minuto, bago siya magtanong. Ang desperasyon sa kanyang boses ay masakit pakinggan. Hindi ito ang kumpiyansang binata na pinalaki ko. Ito ay isang taong wasak, nabubuhay sa takot. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ko. Huminga ng malalim si Marco. Pinaplano niya ito ng ilang buwan na, Dad. Marahil mas matagal pa. Ang layunin ay ipadeklarang wala ka sa tamang pag-iisip, ilagay ka sa isang nursing home, at pagkatapos ay ibenta ang bahay mo, pati na rin ang bahay namin. Sabi niya, kapag naibenta na ang lahat, lilipat kami sa Amerika.
Tumingin na siya sa mga property doon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. At nagsusulat siya ng mga bagay-bagay, Dad. Sa tuwing makakalimutan mo ang isang pangalan o uulitin mo ang isang kwento, isinusulat niya, nagbubuo siya ng kaso. Sabi niya, pagsapit ng tag-araw, sapat na ang ebidensya niya para kumbinsihin ang isang hukom na kailangan mo ng taga-alaga. Ang kalkuladong kalupitan nito ay nag-alis ng aking hininga. Hindi lang niya sinusubukang kunin ang aking mga ari-arian. Sinusubukan niyang kunin ang aking kalayaan, ang aking karapatang manirahan sa tahanan namin ni Elena. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Tanong ko. Bakit hindi ilang buwan na ang nakalipas? Nagusot ang mukha ni Marco. Dahil binantaan niya akong kukunin si Maya. Sabi niya kung hindi ako makikipagtulungan, magfa-file siya ng annulment at lalaban para sa full custody. Sabi niya, sisiguraduhin niyang hindi ko na makikita ang anak ko. Naputol ang kanyang boses. Natakot ako, Dad. Natatakot pa rin ako. Pero hindi ko kayang panoorin siyang gawin ito sa'yo. Hindi ko kayang sirain ang sarili kong ama. Inabot ko ang aking kamay. Ang power of attorney kahapon. Ang pirma mo ay naroon bilang saksi. Tumingin si Marco ng matalim, puno ng pagkalito. Wala akong pinirmahang ganoon. Wala siyang ipinakitang dokumento sa akin, alam ko. Pekeng pirma iyon. Pinepeke niya ang pirma mo, Marco. Hindi ka lang niya kasabwat, biktima ka rin niya. Ang realisasyon ay parang suntok sa kanya. Napasandal siya, nakatingin sa kawalan, pinoproseso ang lalim ng panlilinlang ng kanyang asawa. Nakikita ko ang hiya at takot na naglalaban sa kanyang mukha. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Tiningnan niya ito at namutla. Kailangan ko nang umalis. Hinahanap niya ako. Naghiwalay kami ng may maikling yakap, ang una sa loob ng maraming buwan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kotse, lumingon siya. Sabi niya sa akin, nasa nursing home ka na raw pagsapit ng tag-araw, sabi niya. At Dad, idinugtong niya, sinabi niya iyon na parang sigurado na. Kinahapunan, nakipagkita ako kay Maya sa maliit na parke malapit sa kanila. Nagpadala siya ng lihim na mensahe. Nang dumating ako, nakaupo siya sa isang bangko, hawak ang kanyang iPad, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi akma sa kanyang edad. Lolo, sabi niya nang may bagsik, hindi ko hahayaang saktan ka ni Mommy. Tatandaan ko lahat ng sinasabi niya. At balang araw, sasabihin ko sa lahat ang totoo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabing ginagawa na niya ito sa sarili niyang paraan, nangongolekta na ng mga tala na walang ibang nakakaalam. Nang gabing iyon, tumawag si Tita Susan. Ang insurance policy sa credit report mo, sabi niya. Nahanap ko na. Ito ay isang life insurance policy para sa 25 milyong piso. Kinuha ito 8 buwan na ang nakalipas. Ang benepisyaryo ay si Isabel. Nanlamig ang aking dugo. Wala akong pinirmahang ganyan. Alam ko, mahinang sabi ni Susan. Ibig sabihin, pineke rin niya iyon. Lito, pinaghahandaan ng babaeng ito ang iyong pagkamatay, at sa tingin ko hindi niya planong maghintay na mangyari ito ng kusa. Ang mga sumunod na araw ay parang paghihintay sa isang bagyo. Alam kong hindi mananatiling tahimik si Isabel. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kabilis o kalupit siyang gaganti. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Ang aking doktor sa loob ng 15 taon, si Dr. Robert Hartley, ay tumawag na may pag-aalala. Lito, sabi niya, nakipag-ugnayan ang manugang mo sa opisina ko kahapon. Nagpahayag siya ng pag-aalala tungkol sa iyong pag-iisip. Nabanggit niya ang mga pagkalimot at pagkalito. Humiling siyang mag-schedule tayo ng cognitive evaluation para sa iyo. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Dr. Hartley, walang problema sa akin. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan ni Isabel. At ginagamit niya ang opisina ninyo. Nagkaroon ng katahimikan. Naiintindihan ko. Bueno, Lito, matagal na kitang kilala at matalas ka pa rin para sa akin. Pero obligado akong sabihin sa iyo na kung may isinulat na alalahanin ang isang miyembro ng pamilya, nagiging bahagi iyon ng iyong medical record. At napakadetalyado ng sulat niya. Napakadetalyado. Siyempre, ginugol ni Isabel ang maraming buwan sa pagdodokumento ng bawat maliit na pagkakamali. Nagtayo siya ng isang kaso ng gawa-gawang paghina, at ngayon ay ipinapakalat niya ito. Ano ang mangyayari kung tatanggi ako sa evaluation? Tanong ko. Legal, maaari kang tumanggi, ngunit kung mapunta ito sa korte, maaaring gamitin laban sa iyo ang pagtanggi mo. Pinasalamatan ko si Dr. Hartley, nararamdaman ang mga pader na nagsasara sa paligid ko. Sumunod ang mga kapitbahay. Sa grocery, iniiwasan ako ni Aling Helen. Sa post office, binigyan ako ni Mang Frank ng kakaibang tingin. Sa pagtatapos ng linggo, naunawaan ko na. Nagkakalat ng chismis si Isabel. Nakarating ito sa akin sa pamamagitan ni Susan. Nagiging paranoid daw si Lito Reyes. Gumagawa ng mga ligaw na akusasyon. Nakakalungkot, ang mga unang senyales ng demensya.
40 taon ng pagbuo ng reputasyon at sinisira ito ni Isabel sa pamamagitan ng mga bulong. Ang mga taong dating bumabati ay tumatawid na ngayon sa kalsada para iwasan ako. Ako ay binubura, hindi sa karahasan, kundi sa kuwento. Sumusulat si Isabel ng isang kuwento kung saan ako ang kontrabida, ang nalilitong matanda, at ang bayan ay nagsisimula ng maniwala. Ang opisyal na sulat ay dumating noong Martes, galing sa DSWD. Isang formal na kahilingan na sumailalim ako sa isang mental competency evaluation sa loob ng 3 araw. Malinaw ang implikasyon. Kung hindi ako papasa o kung tatanggi ako, magkakaroon si Isabel ng kailangan niya para magpetisyon sa korte para sa guardianship. Siya ang magiging legal kong tagapag-alaga, may kontrol sa aking pera, ari-arian, at kalusugan. Lahat ay mapupunta sa kanya. Naupo ako at tinitigan ang sulat. Ito ang kanyang endgame. Hindi lang para nakawin ang aking ari-arian, kundi para pag-arian ako ng buo, habang ibinebenta niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Nang gabing iyon, tumawag si Maya mula sa kanyang iPad, halos pabulong. Lolo, may ginawa po ako, sabi niya. Nirecord ko po si Mommy sa telepono. Hindi niya alam. Sabi niya, kapag napatunayan ng evaluation na incompetent ka, puwede na silang kumilos. Sinave ko po ang file, Lolo. Kung saan hindi niya makikita. Nanikip ang puso ko sa pagmamahal at takot para sa matapang na batang ito. Maya, mag-ingat ka. Kung malaman ng nanay mo, alam ko po, putol niya. Pero nangako po akong tatandaan ko lahat. At ginagawa ko. Gusto kong sabihin sa kanya na huminto, na hayaan ang mga matatanda na humawak nito, ngunit naunawaan kong hinahawakan na ito ni Maya sa sarili niyang paraan, nangongolekta na ng ebidensya. Kinabukasan, tumawag si Susan. Lito, may maganda at masamang balita. Halos handa na ang mga papeles ng trust. 3 o 4 na araw pa. Pero may isinampa si Isabel sa korte. May kontak ako sa opisina ng clerk na nagbigay ng heads up. Ano ang isinampa niya? Nagkaroon ng katahimikan. Kailangan mong makita ito ng personal. Puwede ba tayong magkita sa loob ng 1 oras? Nakipagkita ako kay Susan sa opisina ni Attorney Lorna Cruz, ang elder law attorney. Bago natin pag-usapan ang trust, sabi ni Susan, kailangan mong makita kung ano ang isinampa ni Isabel kahapon. Inabot niya sa akin ang isang photocopy. Ang pamagat ay, petisyon para sa emergency guardianship, at ang aking pangalan ay nakalista bilang ward. Nag-file si Isabel ng formal na kahilingan na italaga siya bilang aking legal na tagapangalaga dahil sa aking di umano'y paghina ng pag-iisip. Gusto niyang ideklara ako ng isang hukom na incapacitated at bigyan siya ng kumpletong kontrol. Mas mabilis siyang kumikilos kaysa sa inaasahan natin, sabi ni Lorna. Ngunit ganoon din tayo. Inilipat niya ang isang tumpok ng mga papel. Ito ang mga dokumento ng trust, ang irrevocable living trust na magpoprotekta sa lahat ng pag-aari ko. Ipaliwanag mo sa akin muli, sabi ko. Tumango si Lorna. Ang trust ang may hawak ng lahat ng iyong malalaking ari-arian. Ikaw ang trustee habang nabubuhay ka, kaya mananatili sa iyo ang buong kontrol. Walang magbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. At kapag pumanaw ka, ang mga ari-arian ay mapupunta sa benepisyaryo mo, ang iyong apong si Maya. Matatanggap niya ang lahat kapag siya ay 25 na. Hanggang doon, isang profesional na trustee ang mamamahala. Huminto si Lorna. Ang mahalagang salita dito ay irrevocable. Kapag napirmahan na ito, hindi na ito maaaring baguhin o hamunin. Hindi maaaring magpetisyon si Isabel sa korte para baliktarin ito. Kahit na manalo siya sa guardianship, hindi niya maaaring galawin ang 1 sentimo sa trust. Ang mga ari-arian ay legal na hindi na sa iyo. Pag-aari na sila ng trust. Tumingin ako sa mga dokumento, nararamdaman ang bigat ng gagawin ko. Ang pangalan ni Marco ay wala saan man. Ang aking kaisa-isang anak ay walang mamanahin. Kailangan ninyong maintindihan, sabi ko, hindi ko ito ginagawa para parusahan si Marco. Mahal ko siya. Ngunit kontrolado siya ni Isabel. Kung magmamana si Marco, magmamana si Isabel. Walang paraan para paghiwalayin sila. Malungkot na tumango si Susan. Alam ko, Lito. Ang tanging paraan para protektahan ang aking pamilya ay ang laktawan ng 1 henerasyon. Pagsapit ni Maya ng 25, sapat na ang edad niya para gumawa ng sarili niyang mga desisyon, malaya sa impluwensya ng kanyang ina. Naisip ko ang sulat ni Elena. Protektahan mo si Maya. Dinadala ng batang iyon ang iyong puso. Nakita ni Elena ang pagdating ng sandaling ito. Sinusunod ko lang ang landas na inilatag niya. Naglabas si Lorna ng isang panulat. Handa ka na. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng may matatag na mga kamay. Ang aking tunay na pirma, hindi ang mga peking pirma ni Isabel. Nang matapos ako, ninotaryo ni Lorna ang bawat pahina. Tapos na, sabi niya. Protektado na ang iyong mga ari-arian. Ngayon, kailangan na lang nating i-file ang mga papeles at ipaalam sa lahat, kasama si Isabel.
Bilang bahagi ng proseso, makakatanggap siya ng formal na abiso na isang irrevocable living trust ang naitatag, na siya ay in-exclude bilang benepisyaryo, at na anumang pag-aangkin niya sa aking ari-arian, ay walang bisana. Nai-imagine ko ang kanyang reaksyon. Ang sigaw ng galit, ang pag-amin na ang mga taon ng pagpaplano ay nasira sa isang hapon. Nagtayo siya ng isang masalimuot na plano para nakawin ang lahat, at ngayon ay matutuklasan niyang walang laman ang vault. Lahat ay inilipat sa isang lugar na hindi niya maaabot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ako ng pag-asa. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa paghahanda para sa anumang susunod. Ang petisyon sa guardianship ay kailangan pa ring labanan, ngunit tiniyak sa akin ni Lorna na mahina ang kaso ni Isabel, lalo na ngayong protektado na ang aking mga ari-arian. Dahan-dahang dumating ang gabi. Nagluto ako ng hapunan, nakikinig sa tahimik na mga tunog ng aking bahay. Ang lugar na ito ay naglalaman ng 40 taon ng mga alaala, at walang sinuman ang kukuha nito. Ang mga headlight ay lumitaw bandang alas 9. Narinig ko ang isang pinto ng kotse na bumagsak, pagkatapos ay isa pa. Mga yabag, mabilis at galit, at pagkatapos ay ang boses ni Isabel na sapat na malakas para gisingin ang mga kapitbahay. Buksan mo ang pinto, Lito. Buksan mo ngayon din. Sumilip ako sa bintana. Nakatayo si Isabel sa aking beranda, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Sa likod niya, nakatayo si Marco sa mga anino. Sa kamay ni Isabel ay isang gusot na papel ang legal na abiso ng aking trust. Wala kang ideya sa ginawa mo. Sigaw niya, hinahampas ang kanyang kamao. Akala mo puwede mo na lang kaming tanggalin? Akala mo puwede mong ibigay ang lahat sa batang iyon? Sisirain kita, Lito. Kukunin ko lahat ng natitira sa'yo. Buksan mo ang pinto. Hindi ko agad binuksan. Sa halip, naglakad ako papunta sa mesa kung saan nagcha-charge ang telepono ko, binuksan ang voice memo app at pinindot ang record. Pagkatapos ay bumalik ako sa pinto at binuksan ito. Itinulak ako ni Isabel, ang kanyang mga takong ay matalas na tumutunog sa sahig. Sumunod si Marco ng atubili, nakatutok ang mga mata sa sahig. Ang gusot na sulat ay mahigpit pa ring hawak ni Isabel. Nawala ka na sa iyong isip, sabi ni Isabel, humarap sa akin. Iyon lang ang paliwanag. Wala ka sa tamang pag-iisip at may nagmamanipula sa iyo. Iyong babaeng iyon, si Susan, marahil. Pinupuno niya ang ulo mo ng mga kasinungalingan. Wala akong sinabi. Nakatayo lang ako malapit sa kusina, sa abot ng aking nagre-record na telepono, at hinayaan siyang magsalita. May ideya ka ba sa ginawa mo? Patuloy niya, tumataas ang boses. Sinira mo ang lahat. Lubog kami sa utang, Lito. Mga credit card na puno. Pangalawang mortgage sa bahay. Kailangan namin ang perang iyon, inaasahan namin iyon. Inaasahan ang pera ko, mahina kong sabi. O inaasahan ang pagkamatay ko. Nabaluktot ang mukha ni Isabel. Huwag kang magdrama. Inaasahan namin na tutulungan mo ang pamilya mo. Sa halip, ibinigay mo ang lahat sa isang bata na hindi makikinabang sa loob ng 4 na taon. Anong silbi niyan? Pinoprotektahan nito si Maya mula sa iyo. Ang mga salita ay parang sampal. Nanlaki ang mga mata ni Isabel, at sa isang sandali, tila siya ay natigilan. Pagkatapos ay bumalik ang galit. Kailangan mong buwagin ang trust na iyan, sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Tawagan mo ang abogado mo bukas at bawiin ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa isang pasilidad kung saan walang makikinig sa iyo. Mayroon akong dokumentasyon, Lito. May mga saksi ako. Patutunayan ko sa korte na wala ka sa tamang pag-iisip. Ang trust ay irrevocable, mahinahon kong sagot. Hindi ito maaaring buwagin. Hindi ko, hindi mo, hindi ng korte. Protektado ang aking mga ari-arian. Lalo pang nawala sa sarili si Isabel. Nagsimula siyang maglakad-lakad, hinahaplos ang kanyang buhok, bumubulong tungkol sa mga abogado at apela. Nakatayo si Marco na parang estatwa, pinapanood ang pagkasira ng kanyang asawa nang may lumalaking takot. Oras na para ilabas ang aking huling baraha. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa life insurance policy, Isabel. Huminto siya. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang policy para sa 25 milyong piso, patuloy ko. Iyong kinuha sa pangalan ko 8 buwan na ang nakalipas. Iyong may pekeng pirma ko. Iyong nakalista ka bilang nag-iisang benepisyaryo. Tumingin si Marco sa kanyang asawa. Anong life insurance policy, Isabel? Ano ang sinasabi niya? Wala iyon, mabilis na sabi ni Isabel, ngunit nawala na ang lakas sa kanyang boses. Pagpaplano lang para sa hinaharap. Standard estate planning. Standard ba ang pagnanakaw ng pirma para kumuha ng policy sa buhay ng iba? Tanong ko. Standard bang gawing benepisyaryo? Ang sarili ng walang pahintulot ng nakaseguro. Nakatitig na ngayon si Marco kay Isabel na may isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita dati. Ang itsura ng isang lalaking pinapanood ang isang maskara na gumuho na nagbubunyag ng isang halimaw. Isabel, bulong niya. Ano ang ginawa mo?
Ginawa ko kung ano ang kailangang gawin, singhal niya. May isang tao sa pamilyang ito na kailangang mag-isip tungkol sa hinaharap habang ikaw ay nakaupo lang diyan. Kumuha ka ng life insurance policy sa tatay ko nang hindi namin alam. Walang laman ang boses ni Marco. Plano mo bang kolektahin ito? Huwag kang katawa-tawa. Plano mo bang patayin siya? Ang tanong ay nanatili sa hangin. Binuksan ni Isabel ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan ay tumagal. At sa katahimikan na iyon, pinanood ko ang aking anak na makita ang kanyang asawa nang malinaw sa unang pagkakataon. Mabilis na nakabawi si Isabel. Tumigas ang kanyang mukha at hinawakan niya ang braso ni Marco. Aalis na kami, anunsyo niya. Tapos na ang usapang ito. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, Lito, hindi pa ito tapos. May mga abogado ako. May ebidensya ako. At ipapadeklarang incompetent kita kung ito man ang huli kong gagawin. Hinihila niya si Marco patungo sa pinto. Ngunit sa pintuan, humiwalay si Marco. Lumingon siya at tumingin sa akin na may purong paghihinagpis. Nagmouth siya ng dalawang salita ng tahimik. Patawad po. Pagkatapos ay hinila siya ni Isabel palabas at nawala na sila. Nakatayo ako sa aking walang laman na sala, tumitibok ang puso. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa mesa at itinigil ang recording. 12 minuto at 43 segundo. Hindi isang pag-amin, ngunit malapit na. Sinave ko ang file at gumawa ng 2 backup bago ako natulog. Kinabukasan, dumating si Susan bago mag-alas 9. May dala siyang folder na hindi ko pa nakikita dati, at mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. Nagsaliksik ako, sabi niya, nag-imbestiga sa background ni Isabel, sa kanyang pamilya. Binuksan ni Susan ang folder, at inilatag ang ilang mga dokumento, mga clipping ng dyaryo, mga talaan ng korte, isang litrato ng 2 matandang tao na hindi ko kilala. Lito, mahina niyang sabi. May nahanap ako tungkol kay Isabel, tungkol sa kanyang mga magulang. Kailangan mong maupo para dito. Nakatayo na ako, ngunit ang mga salita ni Susan ay nagparamdam sa akin na parang bumagsak ang sahig. Inilatag niya ang mga dokumento. Ang pangalan sa pagkadalaga ni Isabel ay Warren, simula ni Susan. Ang kanyang mga magulang ay sina Frank at Dorothy Warren, mga retiradong guro sa isang maliit na bayan sa Pampanga. May bahay sila na nagkakahalaga ng 8 milyong piso at malaking ipon. Sa lahat ng account, sila ay komportable at malusog. Inilipat niya ang isang clipping ng dyaryo. Galing ito sa isang dyaryo sa Pampanga, 4 na taon na ang nakalipas, dating guro, pumanaw sa edad na 78. Maikli lamang ang obituaryo. Namatay si Dorothy Warren sa isang nursing home noong Marso ng taong iyon, patuloy ni Susan. Ang kanyang asawang si Frank ay namatay 8 buwan pagkatapos sa parehong pasilidad. Walang investigasyon, walang libing. Tumingin ako sa litrato. 2 matandang tao na nakangiti, mukhang malusog at masaya. Ano ang nangyari sa kanila? Tanong ko, kahit na may bahagi sa akin, na alam na ang sagot. Naglabas si Susan ng isa pang dokumento, isang talaan mula sa korte ng Pampanga. 2 taon bago mamatay ang kanyang ina, nag-file si Isabel para sa power of attorney sa parehong mga magulang. Ang petisyon ay nagsasabing sila ay may paghina ng pag-iisip. Inaprubahan ito ng isang hukom. Nang makuha niya ang legal na autoridad, inilipat niya sila sa isang pasilidad na tinatawag na Bahay Kalinga Nursing Home. Hindi ko pa iyon narinig. Iyon ay dahil ipinasara ito 1 taon pagkatapos mamatay ng mga Warren. Maraming paglabag, kapabayaan. Ito ang pinakamurang pasilidad sa rehiyon, Lito. Ang uri ng lugar kung saan iniiwan ang mga tao para makalimutan. Nanikip ang tiyan ko. Naisip ko ang mga huling buwan ni Elena kung paano ko sinaliksik ang bawat pasilidad para mahanap ang pinakamahusay. Habang nasa pasilidad ang kanyang mga magulang, patuloy ni Susan, ibinenta ni Isabel ang kanilang bahay. Inubos niya ang kanilang mga investment at savings. Lahat ng pinaghirapan nila nawala sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay lumipat siya sa Laguna, pinalitan ang kanyang pangalan, at nagsimula ng bago. At walang nagtanong? Sinubukan ng mga kapitbahay. Naglabas si Susan ng isang nakaprint na email. Ito ay mula kay Aling Nena. Kapitbahay siya ng mga Warren sa loob ng 20 taon. Nakilala niya agad ang litrato ni Isabel sa post ko. Binasa ko ang email. Inilarawan ni Aling Nena ang mga Warren bilang mga kahangahangang tao, matalas at aktibo. Sumulat siya tungkol sa pagsubok na bisitahin sila sa Bahay Kalinga at tinanggihan dahil sa mahigpit na utos ni Isabel. Sumulat siya tungkol sa pagtawag ni Frank sa kanya, 1 beses mula sa isang payphone, nagmamakaawa na tulungan siyang makalabas bago naputol ang linya. Sumulat siya tungkol sa isang pulong kung saan nagsalita si Isabel nang may luha tungkol sa mabilis na paghina ng kanyang mga magulang. Wala silang demensya, isinulat ni Aling Nena. Matalas sila hanggang sa ihiwalay sila ni Isabel. Pinutol niya sila sa lahat ng nagmamahal sa kanila at pinanood silang maglaho. Ibinaba ko ang email. Nanginginig ang aking mga kamay.
Ito ang kanyang pattern, dahan-dahan kong sabi. Ginawa niya na ito dati sa sarili niyang mga magulang, at sinusubukan niyang gawin itong muli sa akin. Malungkot na tumango si Susan. Hindi ka ang kanyang unang biktima, Lito. Ikaw ang kanyang pangalawa. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa dahil nakalusot na siya dito minsan. Ang mga piraso ay nahulog sa lugar. Ang peking power of attorney. Ang kampanya para ipadeklarang wala ako sa tamang pag-iisip. Ang mga chismis. Ang life insurance. Hindi nag-improvise si Isabel. Sinusunod niya ang isang script na perpekto na niya. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, kumuha siya ng insurance 25 milyong piso. Mas malaki ang halaga ko kaysa sa kanyang mga magulang, lalo na kung mamatay ako bago siya mahuli. Ang timeline, bulong ko, kaya't mabilis siyang kumikilos. Ayaw niyang maghintay ng maraming taon. Gusto niyang matapos ito ng mabilis. Iyon ang kinatatakutan ko, sabi ni Susan. Inabot niya ang folder sa huling pagkakataon at naglabas ng isang huling dokumento. Ito ay isang photocopy ng isang visitor log mula sa bahay Kalinga. Isa sa mga nurse na nagtrabaho doon ay nag-iingat ng mga talaan, paliwanag ni Susan. Pagkatapos magsara ang pasilidad, itinago niya ang ilang mga dokumento. Ibinahagi niya ito kay Aling Nena na ibinahagi ito sa akin. Tiningnan ko ang log. 2 entry ang naka-highlight. Bumisita si Isabel Warren sa pasilidad ng 2 beses sa loob ng 8 buwan na nandoon ang kanyang mga magulang. Ang unang pagbisita ay 1 linggo bago mamatay ang kanyang ina. Ang pangalawa ay 1 linggo bago mamatay ang kanyang ama. Walang makapagpapatunay ng anuman, mahinang sabi ni Susan. Ngunit Lito, 2 beses lang niya silang binisita, at sa parehong pagkakataon ay bago sila mamatay. Ang katahimikan sa aking kusina ay tila ganap. Susubukan niya akong patayin, sabi ko. Iyon ang plano. Iyon ang laging plano. Inabot ni Susan ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay matatag. Kung gayon, hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon, sabi niya. Lalaban tayo, at sisiguraduhin nating malalaman ng lahat kung sino talaga si Isabel Benson. Ang summons mula sa korte ay dumating 3 araw pagkatapos. Sa loob ay isang formal na abiso na si Isabel Benson ay nagsampa ng petisyon para sa emergency guardianship laban sa akin dahil sa aking di umano'y paghina ng pag-iisip. Isang pagdinig ang itinakda para sa susunod na linggo. Binasa ko ang petisyon, napansin ang bawat kasinungalingan. Binanggit niya ang aking pagtanggi sa evaluation bilang ebidensya. Inilarawan niya ang komprontasyon sa aking bahay bilang isang marahas na pagsabog. Inangkin niya na gumagawa ako ng mga hindi makatwirang desisyon sa pananalapi. Inakusahan niya ako ng mga krimen na siya mismo ang gumagawa. Kung mananalo siya, hindi magiging mahalaga ang trust. Protektado ang aking mga ari-arian, ngunit hindi ang aking kalayaan. Bilang aking tagapangalaga, maaari niya akong ilagay sa isang pasilidad tulad ng kanyang mga magulang. Maaari niyang kontrolin kung saan ako nakatira, anong mga gamot ang natatanggap ko, kung sino ang bumibisita. Magiging bilanggo ako. Si Atty. Lorna Cruz ay inirekomenda ako sa isang kasamahan na dalubhasa sa guardianship defense. Ang kanyang pangalan ay Celia Romero. Si Celia Romero ay isang babaeng may matalas na tampok sa kanyang 50s na may buhok na may kulay abo at mga matang walang nakakaligtaan. Sinuri niya ang lahat, ang petisyon, ang mga pekeng dokumento, ang pananaliksik ni Susan, at ang recording ko. Nang matapos siya, ibinaba niya ang kanyang salamin. Walang basehan ang kasong ito, sabi niya. Ang petisyon ni Isabel ay umaasa lamang sa kanyang sariling testimonya. Kung mapapatunayan natin ang kanyang pattern ng pag-uugali, kung maipapakita natin sa korte na ginawa niya na ito dati sa sarili niyang mga magulang, hindi lang natin matatalo ang petisyon, ngunit posibleng maimbestigahan pa siya para sa panloloko. Mapapatunayan ba natin iyon? Depende sa iyong mga saksi. Tinapik ni Celia ang email ni Aling Nena. Itong babae sa Pampanga. Handa ba siyang tumestigo? Tinawagan ko si Aling Nena ng gabing iyon. Hindi siya nag-atubili, pupunta ako sa Laguna, sabi niya. Sasabihin ko sa hukom kung ano mismo ang ginawa ni Isabel kina Frank at Dorothy. Namatay ang mga kaawa-awang taong iyon ng mag-isa dahil sa kanya. Kung mapipigilan ko siyang gawin itong muli, gagawin ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam ako ng pag-asa, ngunit habang papalapit ang pagdinig, lumala ang tsismis. Iniiwasan ako ng mga taong kilala ko sa loob ng mga dekada. Sa simbahan, walang umuupo sa tabi ko. Nagawa ni Isabel ang kanyang trabaho. Ang kuwentong ikinalat niya ay simple at kapanipaniwala, isang malungkot na matanda na nawawala sa sarili, bumabaling laban sa pamilyang nagmamahal sa kanya. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanan. Huminto ako sa pagsisimba. Huminto ako sa pamimili. Nagtago ako sa aking bahay. Ito ang gusto ni Isabel. Gusto niya akong ihiwalay, pahinain, mag-isa. Gusto niyang sumuko ako. Ngunit nariyan si Susan, na dumadalaw araw-araw. Nariyan sina Lorna at Celia, na nagtatayo ng isang malakas na depensa.
Nariyan si Aling Nena na nagbubuk na ng flight. At sa isang lugar, sa isang bahay na puno ng takot, nariyan si Maya, nagre-record pa rin, naaalala pa rin, naniniwala pa rin. Sa gabi bago ang pagdinig, naupo ako sa aking sala, sinusuri ang mga dokumento. Tumunog ang doorbell. Hindi ako nag-aabang ng sinuman. Sa isang sandali, inisip kong huwag sagutin, ngunit may nagtulak sa akin na tumayo. Nakatayo si Marco sa aking beranda, mag-isa. Walang kotse sa driveway. Maputla ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na bagay. Binuksan ko ang pinto. Dad, sabi niya, nanginginig ang boses. Kailangan kitang kausapin. Nasaan si Isabel? Akala niya nasa botika ako. Wala akong gaanong oras. Pumasok siya at ipinatong ang bagay sa aking mga kamay. Ito ay isang USB drive. Nangongolekta ako ng mga bagay-bagay sa loob ng maraming buwan, sabi ni Marco. Mga email, bank statement, mga litrato ng mga dokumento na ayaw niyang makita ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Natakot ako. Ngunit pagkatapos ng nangyari, pagkatapos ng insurance policy, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo, huminto siya, dumadaloy ang mga luha. Marco, sinimulan ko. Dad, tapos na akong maging duwag. Tiningnan niya ako sa mga mata. Nandito lahat. Lahat ng itinatago niya. Sana sapat na ito. Nakatayo ako, hawak ang USB drive, nararamdaman ang bigat nito. Nanatili si Marco malapit sa pinto, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Ipakita mo sa akin, sabi ko. Lumipat kami sa aking computer. Ang mga nilalaman ay nagbunyag ng mga folder, mga email, mga bank statement, mga litrato, mga dokumento. Ang mga email ay nakakasira. Nakikipag-ugnayan si Isabel sa isang estate planner sa Maynila, si Victor Hale, na ang website ay nangangako ng mga discreet na serbisyo. Tinalakay sa mga mensahe ang mga estratehiya para sa pagkuha ng power of attorney, pagkontesta sa mga testamento, at pagpapabilis ng paglipat ng mga ari-arian. Sa isang email, isinulat ni Isabel, ang target ay ang aking biyenan. Biyudo siya, nakatira mag-isa, at nagtitiwala sa lahat. Dapat itong maging simple. Target? Tinawag niya akong target. Ang mga bank statement ay nagbunyag ng mga nakatagong account. Naglilipat si Isabel ng pera mula sa kanilang mga account sa loob ng mahigit isang taon, nagtatayo ng isang nest egg na hindi alam ni Marco. Ang kabuuan ay lumampas sa 2 milyong piso. Ngunit ang mga litrato ang nagpatigil sa aking paghinga. Kumuha si Marco ng mga litrato ng mga dokumento na ipinapirma sa kanya ni Isabel. Marami ay blanko. Naghihintay na punan. Ang ilan ay may pekeng pirma ko na. Inilalagay niya ang mga ito sa harap ko tuwing gabi, tahimik na sabi ni Marco. Sasabihin niyang mga routine na papeles lang, tatayo siya sa tabi ko hanggang sa pumirma ako. Hindi ko kailanman binasa. Masyado akong pagod, masyadong takot. Tumingin ako sa aking anak. Mukha siyang mas matanda sa kanyang 42 taon, pagod. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tanong ko. Nagusot ang mukha ni Marco. Dahil sinabi niyang kukunin niya si Maya at maglalaho. Sabi niya kung kokontra ako, magfa-file siya ng annulment at full custody. Sabi niya, may ebidensya siyang hindi ako karapat-dapat na ama. Sabi niyang hindi ko na makikita ang anak ko. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Naniwala ako sa kanya, Dad. Naniniwala pa rin ako. Hindi nagbibiro si Isabel. Naisip ko si Maya, ang kanyang tapang. Mas matapang siya sa edad na 11 kaysa sa kanyang ama. Ngunit marahil ay hindi patas iyon. Marahil ang pagmamahal ni Marco sa kanyang anak ay nagparalisa sa kanya. Pinanood ko ang ginawa niya sa iyo, patuloy ni Marco, nanginginig ang boses. Pinanood ko siyang pekein ang pirma mo, magkalat ng kasinungalingan, planuhin na kunin ang lahat. At masyado akong mahina para pigilan ito. Natakot akong mawala si Maya. Pero Dad, mas natatakot akong maging isang taong hahayaang mamatay ang kanyang ama ng mag-isa, tulad ng ginawa niya sa mga magulang niya, tulad ng plano niya para sa iyo. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, sabi ni Marco. Tumigil lang akong maging sapat na matapang para ipakita ito. Hindi ko namalayan na nakayakap na ako sa kanya. Sa isang mahabang sandali, nakatayo kami doon, mag-ama, magkayakap sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang mga balikat, naramdaman ang mga taon ng distansya na gumuho. Nang sa wakas ay maghiwalay kami, itinaas ko ang USB drive. Ang pagpapatawad ay mangangailangan ng panahon, tapat kong sabi. Ang tiwala ay mas matagal. Ngunit ito ay isang simula. Tumango si Marco. Alam ko po. Humihingi lang ako ng pagkakataon na itama ito. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Kailangan ko nang umalis. Lumipat siya patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto. Bukas sa pagdinig, nandoon ako. Magpapatotoo ako laban sa kanya. Ano man ang mangyari, tapos na akong magtago. Pagkaalis niya, naupo akong mag-isa, hawak ang USB drive.
Tinawagan ko si Celia Romero at hiniling na pumunta agad. Nang dumating siya, ipinakita ko sa kanya ang lahat. Nag-scroll siya ng tahimik, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa interes patungo sa kasiyahan. Nang matapos siya, sumandal siya. Maganda ito, Lito. Napakaganda. Ang mga email kay Victor Hale lamang ay maaaring sirain ang kanyang kredibilidad. Ang mga nakatagong bank account ay nagpapakita ng panlilinlang, at ang mga litratong ito ay nagpapatunay na nangongolekta siya ng mga pirmadong blankong dokumento. So, mananalo tayo? Nag-alinlangan si Celia. Mayroon tayong malakas na kaso, ngunit sasabihin ng abogado ni Isabel na gawa-gawa ito ni Marco. Kailangan natin ng isang bagay na hindi maikakaila, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Isabel. Isang recording marahil, direktang patunay ng kanyang mga intensyon sa kanyang sariling mga salita. Nanatili akong tahimik, isang alaala ang gumagalaw. Ang boses ni Maya, maliit ngunit determinado. Tatandaan ko lahat ng sinasabi niya. Maaaring alam ko kung saan mahahanap ang patunay na iyon, dahan-dahan kong sabi. Ngunit kailangan ko munang tumawag. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Naupo ako sa tabi ni Celia Romero, pinapanood ang mga pangyayari. Nakaupo si Isabel sa kabilang panig kasama ang kanyang abogado. Konserbatibo siyang nakabihis, mukhang isang nag-aalalang manugang. Nang magsimula ang pagdinig, pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang isang tissue. Your Honor, simula ng abogado ni Isabel, ang aking kliyente ay dumating dito na may mabigat na puso. Pinanood niya ang kanyang biyenan na humina sa pagkalito at paranoia. Sinubukan niya siyang tulungan, ngunit sinalubong lamang ng poot. Ang tanging gusto niya ay tiyakin na matatanggap ni Mr. Reyes ang pangangalaga na kailangan niya. Tumango si Isabel. Nang tawaging magsalita, bumulong siya. Gusto ko lang alagaan si Dad. Masyado siyang nalilito. Gumagawa siya ng mga kahindik-hindik na desisyon, nakikinig sa mga estranghero. Alam kong galit siya, pero pinapatawad ko siya. Gusto ko lang siyang maging ligtas. Magaling siya. Kung hindi ko naranasan ang kanyang kalupitan, maaaring naniwala rin ako. Pagkatapos ay tumayo si Celia Romero. Nagsimula siya sa mga pekeng dokumento, sa property evaluation, sa mga katanungan sa real estate. Ipinakita niya sa korte ang power of attorney form, binabanggit na ang pirma ng saksi ay hindi sa sulat kamay ni Marco. Ito ay isang pattern ng pamemeke at panlilinlang, sabi ni Celia. Sistematikong pinemeke ni Mrs. Benson ang mga dokumento para makontrol ang mga ari-arian ng aking kliyente. Sumunod ang insurance policy. Ipinakita ni Celia ang aplikasyon na may pekeng pirma ko, ang mga pagbabayad ng premium, ang 25 milyong pisong death benefit na si Isabel ang benepisyaryo. Hindi pinahintulutan ng aking kliyente ang policy na ito, sabi ni Celia. Hindi niya alam ang pagkakaroon nito. Kumuha si Mrs. Benson ng isang malaking life insurance policy kay Mr. Reyes nang walang kaalaman niya. Ang mga implikasyon nito ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Paulit-ulit na tumutol ang abogado ni Isabel, ngunit pinayagan ng hukom si Celia na magpatuloy. Sumunod ang video call kay Aling Nena. Sa isang screen, inilarawan ng matandang babae mula sa Pampanga kung ano ang nangyari sa mga magulang ni Isabel. Malinaw siyang nagsalita tungkol sa kung paano nakuha ni Isabel ang power of attorney, ihiwalay sila, at inilagay sa isang pasilidad kung saan namatay sila. Wala silang demensya, sabi ni Aling Nena. Matalas sila hanggang sa pinutol sila ni Isabel. Sinubukan ko silang bisitahin. Hinarangan niya ang lahat. At pagkatapos ay nawala na sila. Pagkatapos ay umupo si Marco sa witness stand. Mukhang takot, ngunit hindi natinag. Inilarawan niya ang mga taon ng manipulasyon, ang mga banta ni Isabel, ang mga dokumento na pinilit niyang pirmahan. Ipinakita niya ang USB drive at ipinaliwanag kung paano siya nangolekta ng ebidensya. Agad siyang inatake ng abogado ni Isabel. Ikaw ay isang disgruntled na asawa, sabi niya, gawa-gawa mo ang ebidensyang ito para suportahan ang iyong ama. Hindi ba totoo iyon? Hindi, mahinang sabi ni Marco. Lahat ng ipinakita ko ay totoo. At nandito ako dahil binalak ng aking asawa na gawin sa aking ama ang ginawa niya sa kanyang sariling mga magulang. Hindi ko kayang mabuhay na may ganoong konsensya. Nang uyam ang abogado. Tumayo muli, si Celia Romero. Your Honor, mayroon kaming isang huling piraso ng ebidensya, isang recording na ginawa ng isang miyembro ng sambahayan. Pinindot niya ang play, at ang iPad recording ni Maya ay pumuno sa courtroom. Hindi perpekto ang kalidad, ngunit hindi maikakaila ang boses ni Isabel. Kapag napatunayan ng evaluation na incompetent na siya, kukunin natin lahat, nasa isang facility na siya sa mga unang buwan ng taon at patay na bago matapos ang taon. Pagkatapos, malaya na tayo. Natahimik ang courtroom. Nakita ko ang gulat, pagkasuklam, kilabot sa mga mukha sa paligid ko. Tumigas ang ekspresyon ng hukom. At pagkatapos ay sumabog si Isabel. Tumayo siya, natumba ang kanyang upuan, ang kanyang maskara ay ganap na nabasag. Iligal iyan. Sigaw niya.
Hindi maaaring i-record ako ng isang bata. Anak ko iyan. Ipapatanggal ko siya. Ako ang Mrs. Benson. Putol ng hukom, ang kanyang boses ay parang yelo. Ngunit si Isabel ay lampas na sa pandinig. Bumaling siya kay Marco, sumisigaw ng mga kalaswaan. Tinuro niya ako, at tinawag na ulyanin, sinungaling. Inakusahan niya si Celia Romero ng paggawa ng ebidensya, si Susan ng paglason sa aking isip, inakusahan ang lahat ng pagsasabwatan. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang abogado, ngunit itinulak niya ito. Lumapit ang bailiff. Mrs. Benson, sabi muli ng hukom, mas malakas. Sapat na ang narinig ko. Maupo ka o ipapigil kita. May isang bagay sa kanyang tono na sa wakas ay tumagos sa galit ni Isabel. Huminto siya, humihingal. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at tila napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, kung paano niya sinira ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa kanyang upuan, maputla, nanginginig. Inayos ng hukom ang kanyang mga papel. Handa na akong ibigay ang aking desisyon. Ang boses ng hukom ay pumuno sa courtroom. Ang petisyon para sa emergency guardianship na isinampa ni Isabel Benson ay ipinapawalang bisa ng buo, sabi niya. Ang ebidensyang ipinakita ay nagpapakita hindi na si Mr. Lito Reyes ay nagdurusa sa paghina ng pag-iisip, kundi na siya ay naging target ng isang kalkuladong plano upang lokohin siya sa kanyang mga ari-arian at kalayaan. Ang korte ay walang nakitang anumang basehan para sa mga pag-aangkin sa petisyong ito. Huminto siya, diretsong nakatingin kay Isabel, na parang naging bato. Bukod dito, ang ebidensya ng mga pekeng dokumento, mapanlinlang na insurance policy, at isang pattern ng katulad na pag-uugali sa sariling mga magulang ng petitioner ay nagdudulot ng seryosong pag-aalala tungkol sa kriminal na pag-uugali. Ipinapadala ng korte na ito ang lahat ng may katuturang materyales sa opisina ng piskal para sa investigasyon. Mrs. Benson, mariin kong iminumungkahi na kumuha ka ng Criminal Defense Counsel. Bumagsak ang gavel at tapos na. Hindi gumalaw si Isabel habang tinipon ng kanyang abogado ang kanyang mga papel at umalis ng walang salita, inabandona ang isang kliyente na naging nakakalason. Nag-iisa si Isabel sa mesa, blanko ang mukha sa gulat. Lumapit ang bailiff at kinausap siya. Tumayo siya at naglakad patungo sa gilid na pinto, inescort ng isang opisyal. Habang dumadaan siya sa aking mesa, lumingon siya at tumingin sa akin. Inaasahan ko ang galit o poot. Ngunit walang anuman sa kanyang mga mata, kundi kawalan, ang guwang natitig ng isang taong isinugal ang lahat at natalo. Pinanood ko siyang umalis at wala akong naramdamang kasiyahan, walang tagumpay, kundi pagod lamang, at sa ilalim nito, ang tahimik na ginhawa ng pagkakaligtas sa isang bagay na maaaring sumira sa akin. Naghihintay si Susan sa labas. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nakatayo si Marco sa malapit, hawak ang kamay ni Maya, pareho silang nakatingin sa akin, nang may pag-asa. Tapos na, sabi ko. Sa wakas, tapos na. Ngunit siyempre, hindi pa ito ganap na tapos. Sa mga sumunod na araw, nagsampa ako ng ulat sa BIR tungkol sa mga nakatagong account ni Isabel. Nakipag-ugnayan ako sa kumpanya ng insurance. Nagbigay ako ng mga pahayag sa mga investigador. Nahaharap si Isabel sa mga kaso para sa pamemeke, panloloko, at pang-aabuso sa matatanda. Kung siya man ay mahahatulan ay lampas na sa aking kontrol, ngunit ginawa ko ang lahat para tiyakin na ang kanyang mga kilos ay magkakaroon ng kahihinatnan. Nag-file si Marco para sa annulment isang linggo pagkatapos. Nagpetisyon din siya para sa full custody ni Maya. Ang family court, na nasaksihan na ang lahat, ay naging simpatetiko. Sa loob ng 2 buwan, na-finalize ang annulment. Maninirahan si Maya sa kanyang ama. Mananatili siyang malapit sa kanyang lolo. 3 buwan, pagkatapos ng pagdinig, sa isang ordinaryong Martes ng gabi noong Marso, inihanda ko ang mesa sa aking kusina para sa hapunan. Tinulang manok, kanin, at ang food for the gods ni Elena dahil hiniling ito ni Maya. Isang maliit na florera ng mga bulaklak mula sa hardin. Dumating si Marco kasama si Maya pagkatapos lang ng 6:00. Tumakbo siya sa pinto at niyakap ako tulad ng dati. Sumunod si Marco ng mas mabagal, dala pa rin ang bigat ng kasalanan, natututo pa ring maging anak ko muli. Naupo kami sa mesa kung saan kami ni Elena ay nagbahagi ng 40 taon ng mga pagkain. Nagkuwento si Maya tungkol sa paaralan. Nakikinig at tumatawa si Marco, at sa mga sandali, mukha siyang batang naaalala ko. Naroon pa rin ang mga anino, ngunit paunti-unti na itong nawawala. Pagkatapos ng hapunan, inilagay ko ang isang litrato ni Elena sa mesa. Sinabi niya sa akin na lumaban, mahina kong sabi, sa kanyang sulat. Sinabi niya sa akin na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang hahayaan mong kunin ng mga tao ang lahat. Hindi ko naintindihan iyon hanggang sa taong ito, ngunit sa wakas ay nakinig ako. Sumandal si Maya sa aking balikat. Tumango si Marco, basa ang kanyang mga mata. Palaging alam ni Mama, sabi niya. Palagi niyang nakikita ang mga tao ng malinaw. Sana naman ako iyon. Natututo ka, sabi ko. Pareho tayo.
Naupo kaming magkakasama sa kusina habang kumukupas ang liwanag ng gabi. 3 taong dumaan sa isang bagay na kahindik-hindik at lumabas sa kabilang panig. Hindi na kami ang pamilyang dati. Mas maliit, may mga peklat, ngunit tapat na kami ngayon. At iyon ay higit pa sa inaasahan ko. Mamaya, pagkaalis nila, nakatayo akong mag-isa sa kusina. Tiningnan ko ang litrato ni Elena at kinausap ko siya tulad ng dati. Nanindigan ako, sabi ko. Tulad ng gusto mo. Ang kanyang ngiti ay tila sumasang-ayon. Sinubukan ni Isabel na kunin ang lahat mula sa akin, ang aking tahanan, dignidad, kalayaan, at buhay. Ginugol niya ang maraming buwan sa pagpaplano. Naniniwala siyang ako ay isang balakid na dapat alisin, isang asset na dapat ibenta. Ngunit sa huli, ang pagkawala sa akin ang kanyang tunay na parusa. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Hindi ko kailangang makita siyang magdusa. Kailangan ko lang manindigan, tumangging mabura, lumaban para sa aking karapatang mabuhay ng sarili kong buhay sa sarili kong tahanan. At minsan, sapat na iyon. Kung nanatili ka sa akin sa buong paglalakbay na ito, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Noong una kong napagdesisyunang ibahagi ito, hindi ako sigurado kung may maniniwala. Ngunit ang pagsasalaysay ng kuwentong ito ay nagpaalala sa akin na walang sinuman sa atin ang tunay na nag-iisa. Kahit na sinusubukan ng mga taong pinakamalapit sa atin na iparamdam iyon. May natutunan akong mahalaga. Ang pagtanda ay hindi kahinaan. Ang pagtitiwala sa ating pamilya ay hindi katangahan. At ang paninindigan para sa ating sarili, kahit na tila imposible, ay hindi kailanman huli. Akala ni Isabel ay maaari niya akong burahin dahil matanda na ako, dahil nagluluksa ako, dahil masyado kong mahal ang aking anak. Nagkamali siya. At kung may sino man diyan na nahaharap sa isang katulad na sitwasyon, kung may isang tao sa iyong buhay na sumusubok na kunin ang sayo o iparamdam sayo na pabigat ka, sana'y bigyan ka ng aking kuwento ng lakas ng loob na lumaban. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka walang kapangyarihan. At karapat-dapat kang tratuhin ng may paggalang. Minsan, ang pinakatahimik na mga tao ang may pinakamalakas na laban sa loob nila. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga mahal sa buhay.